Pagbabantay at hindi pangingisda ang pakay na mahigit 200 sasakyang pandagat ng China na umaaligid sa Pag-asa Island ayon sa ating pamahalaan. Nakatutok si Joseph Moro. Mga milisya o mga pekeng mangingisda ang mga Chinese vessels sa Pag-asa Islands. Base raw yan sa mismong report ng Western Command, ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo. The military command says, from their point of view, it's militia. Sino man paniniwala ko? Siyempre, military. Ayon sa mga eksperto, ang mga milisya ay pinagmumukhang mangingisda pero kontrolado ng Chinese government. Sa tala ng gobyerno mula Enero hanggang Marso ngayong taon, umabot sa lampas 200 ang mga barko malapit sa Pag-asa Island na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang pakay umano, hindi mangisda kundi bantayan ang posisyon ng China sa lugar. We have already established that we do not want that. Nang tanungin kahapon kung may mga Chinese militia sa lugar, sabi ni Chinese Ambassador Xiao Xinhua, well, we do not know whether there's militiamen in that area or not. But it is clearly that is an area that is disputed. Naghain na raw ng protesta ang Pilipinas laban sa China tungkol dito. Pero ang Chinese Embassy dito sa Maynila nanindigang mga mangingisda ang nasa Pag-asa Island. They are actually fishermen. If they are fishing there, they must be fishermen. Sa isang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., nagpadala na raw siya ng mga diplomatic notes bago ang kanyang pagbisita sa China. Bagaman tingin niya wala namang ibig sabihin ang pag-iikot-ikot ng mga Chinese vessel. Dagdag ni Locsin ang pagpapalis ng mga milisya sa Pag-asa Island ay naaayon sa naipanalo natin sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa China. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.